contain scenes, language, and content that may not be appropriate for all audiences. These videos include surveillance footage, undercover pursuit of suspects, actual police and rescue operations, and fearless confrontations. If you do not approve of the content, please do not watch our videos. If you wish to continue, we strongly advise that you proceed with caution. Viewers' discretion is advised. Bagong panganak na ginang pinalabas ng ospital ng may napkin na pala sa katawan. Ang doktor ng ospital nagtuturuan sa nangyari. Naritong report. Hindi inaasahan ni Roxanne na manganib ang kanyang buhay matapos manganak sa Sacred Angel Maternity Hospital, isang pribadong ospital sa Caloocan. May naiwan daw kasing maternity napkin ang doktor sa loob ng kanyang kwarta. Dahil sa ginawa niya sa akin, kung hindi ako naagapan, baka wala nang ina ngayon yung anak ko. Dapat siyang managot sa ginawa niya sa akin kasi sobrang hirap ng pinagdaanan ko. Sa murang edad, maagang nakapangasawa at nabuntis ang 18 anyos na si Roxanne. Kahit na mahirap ang kita sa pagiging tricycle driver ng kanyang asawa, pinilit niyang makaipon upang sa isang pribadong ospital siya manganak. Kaya nga ako dun pumunta kasi alam ko magiging safe ako. Dami-dami nila sinabi sa akin na magagandang offer, kaya nga dun ako sa kanila pumunta. Tapos ganun lang gagawin pala nila sa akin, pababayaan nila ako. Ano nangyari sa'yo? Sakit na ng tiyan ko, At 19 ng Oktubre nung nakaraang taon ang sumakit ang tiyan ni Roxanne. Tanda na mga anak na siya. Agad siyang dinala ng asawa sa Sacred Angel Maternity Hospital. Dito normal daw niyang naipanganak ang kanyang baby boy sa tulong ni Dr. Cesar Pagio. Dahil wala naman daw naging problema, kinabukasan ay pinayagan na rin si Roxanne na umuwi ng kapalitan sa duty ni Dr. Pagio na si Dr. Americos Rusina. Subalit, sa pag-uwi ni Roxanne, madalas daw sumakit ang kanyang tiyan. Dahil sa bagong panganak, inakala niya na normal lang ito. Nung pangatlong araw yun, madaling araw, halos nangangatog na ako, nahihirapan na ako. Halos 5 araw daw, mamilipit sa sakit si Roxanne, napansin din niya nangangamoy na bulok ang katawan niya. Bumabaho ako, as in sobrang baho ko na, kasi bulok na pala yung dugo doon sa loob ng katawan ko. 25 ng Oktubre nang dalhin si Roxanne sa Dr. Jose Rodriguez Memorial Hospital dahil sa matinding pananakit ng tiyan. At dito nalaman na may naiwang maternity pads sa loob ng kanyang puwerta. Maaring ginamit daw ito upang mabawasan ang kanyang pagdurugo matapos manganak. Subalit, ang ikinasasama ng loob niya, hindi man lang daw ito naalaalang tanggalin ni Dr. Pagio bago siya tahiin. Dahil sa ilang araw na rin lumipas, nabubulok na umano ang napkin sa loob ng kanyang puwerta. Kung hindi daw yun naagapan within 24 hours, wala na akong kinabukasan, sabi niya sa akin. Pasalamat na lang daw talaga ako kasi malakas resistensya ko. Kung hindi, nung pangatlong araw ko pa lang, baka wala na daw ako. Nang malaman na ilang beses na pabalik-balik siya sa Sacred Angel Maternity Hospital upang mabigyan ng aksyon ang nangyari sa kanya. Subalit, hindi umano sila kinakausap ng maayos ng ospital at ni Dr. Pagio. Ang ikinasasama pa ng kanyang loob hanggang ngayon ay patuloy pa rin daw ang pagduduty ng doktor sa nasabing ospital na isang malinaw na paglabag ng ospital sa revised rules ng Administrative Cases in the Civil Service Section 26 na nagsasabing dapat umalig suspindehin ang isang empleyado habang isinasagawang investigasyon sa reklamong inihain laban sa kanya. Ilang text messages din ang natanggap nila Roxanne mula kay Dr. Cesar Pagio. Sinasabi niya rito na hindi dapat siya sisihin, kundi maging si Dr. Americos Rusina na nag-release kay Roxanne. Sa pamamagitan ng isang text message, ipinarating sa amin ni Dr. Americos Rusina ang kasagutan sa paratang ito ni Dr. Pagio. Hindi umano inendorso sa kanya ni Dr. Pagio ang pasyente at di nito sinabi na may iniwan siyang maternity napkin sa puwerta ni Roxanne.
Sinubukan din ng T3 na hunay ng panig ng Sacred Angel Maternity Hospital at ni Dr. Cesar Pagyo. Subalit, tumanggi silang humarap sa aming kamera. Buo ang loob ni Roxanne na magsampa ng kaso laban kay Dr. Cesar Pagyo. Mga kapatid, sa mga ganong klaseng reklamo, hindi na ho bago dahil may iba hong naiiwan suture needle, kung hindi man gunting o makagamitan. Ito naman ay tawag ho rito maternity pad. Pero dyan ay tinatawagan ho natin yung PRC para tulungan ho magsampa ng kaso ho yung pasyente.